Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mayroong tiyak na layunin, mayroong tiyak na lugar na kinaroroonan at tiyak na mga kakayahan sa pagsasakatuparan sa nasabing layunin. Kaya nga mga kaibigan, ang bawat nilikha ng Diyos ay mayroong tiyak na layunin, lugar na kinaroroonan at kakayahan sa pagsasagawa ng nasabing layunin. At ang tiyak na lugar na kinaroroonan ng bawat nilikha ay sobrang napakahalaga. Sa sandaling inalis natin o mawawala ang anumang nilikha mula sa kanyang tamang lugar na paglalagyan sa kanya ng Diyos, ang nilikhang ito ay tiyak na mamamatay o kaya sisirain nito ang kanyang sarili. Ang isda ay inilagay ng Diyos para mabuhay at manatili sa tubig. Tandaan po natin yan mga kaibigan. Sa sandaling mawala ang isda sa tubig, sigurado itong mamamatay. Ang ibon ay nilikha para lumipad sa himpapawid. Doon sila dapat mabuhay. Sa sandaling alisin mo ang ibon mula sa himpapawid, ito ay mamamatay. Kaya kung inilagay mo ang isang ibon sa isang kulungan, ito ay mamamatay. Kung ilalagay mo sila sa kulungan, ikaw ang mananagot sa lahat nilang mga pangangailangan. Sinasabi ng Diyos sa iyo, inalis mo sila mula sa aking pamamahala, kaya tugunan mo ang mga pangangailangang ikinulong mo. Pero kung hayaan mo ang anumang mga bagay sa tamang lugar kung saan sila itinalaga ng Diyos, ang Diyos ay responsable o may pananagutan sa kanilang mga pangangailangan at seguridad. Ang Diyos ay may pananagutan para alagaan ang mga nilikhang nananatili sa tamang lugar kung saan sila inilagay ng Diyos. At ang Diyos ay naglagay ng kakayahan sa bawat nilalang upang may sakatuparan o magawa ng nilalang na yan ang layuning inilagay ng Diyos sa nilikhang ito. Kaya hindi kailangan ng ibon na pumasok sa paaralan para matutong lumipad. Ang isda ay hindi kailangan pumasok sa paaralan para matutong lumangoy. Ang mga aso ay hindi kailangan mag-aral kung papaano tumahol. Bakit? Dahil ang layunin at ang kakayahan sa pagsasagawa ng layunin ay nakalagay na sa nasabing nilalang. Ito ay naka-built-in sa bawat nilalang. Ngayon, malinaw na kung bakit sinabi ni Jesus sa tao na una ninyong hanapin ang kaharian ng Diyos, dahil ang kaharian ng Diyos ang tamang lugar na dapat kinaroroonan ng mga tao. Nawala mula sa atin ang kahariang iyon at ito ang nagdala ng lahat ng mga problemang nararanasan natin ngayon. Nahirapan tayong mamuhay sa isang uri ng pamumuhay na maraming problema, mga kalagayang hindi natin kayang solusyonan, mga kahirapan, mga taggutom, karamdaman, kamatayan at iba pang mga pandemya. Bakit? Dahil tayo ay umalis sa tamang lugar na pinaglagyan sa atin ng Diyos. Ang anumang nilalang na mawawala mula sa kanyang tamang lugar na pinaglagyan sa kanila ng Diyos ay hindi makakaranas ng habag, pangangalaga at mga pagpapala ng Diyos. Ganoon ang nangyari sa libu-libong mga anghel na isinama ni Satanas na umalis mula sa tamang lugar na itinakda ng Diyos para sa kanila. Wala silang mararanasang habag ng Diyos. Ang mga ito ay lumaban sa Diyos at sila ay ikinadena ng Diyos sa kadiliman. Hindi kailanman maaaring maranasan ng anumang nilalang na umalis mula sa tamang lugar na itinakda ng Diyos sa kanila ang habag at pangangalaga ng Diyos. At iyan ang dahilan kung bakit ang mga tao sa buong mundo, mga kaibigan, ay may mga problemang hindi kayang solusyonan. Ito ay bunga ng pag-alis ng mga tao mula sa tamang lugar na pinaglagyan sa kanila ng Diyos, sa kanyang kaharian. Ang sabi sa Genesis, ang Diyos ay natanim ng isang halamanan at inilagay niya ang tao sa nasabing halamanan. Ang halamanan ng Eden ang nakikita o literal na kapahayagan ng hindi nakikitang kaharian ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, sa halamanan ito dapat manirahan ang tao. Kaya noong sandaling nawala si Adan mula sa halamanan, kaagad na nagsimula ang mga problema. Kaya nga noong magkatawang tao si Jesus ay sinabi niya sa lahat, itinatatag ko ang aking kaharian ng langit at ito ang tamang lugar kung saan kayo dapat tumira. Kaya hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos. Una ninyong hanapin ito.
ito.